Ngumiti ito bago nito pinisil muli ang isang pisngi niya. Yeah, we had sex every night and day sa loob ng 7 araw natin sa Boracay. Pinalo niya ang braso nito. Nilaspag mo ko? Ang pasaway mo talaga. Hiyang-hiya tuloy siya. Bakit niya kasi natanong iyon? Ikinuwento nito sa kanya ang kanilang unang pagkakakilala. Hindi niya maiwasang ma-imagine kung gaano ka-hot ang eksenang iyon. Ayon sa kwento nito, dinala daw siya ni John sa dagat upang maligo doon. Napalunok pa nga daw siya nang magubad ito ng short nito at ang swimming trunks na lang ang natira nito sa plot. Iniwasan niya raw mapatingin sa nakaumbok sa gitnang bahagi ng trunks nito. Napakayabang talaga kahit sa kwento lang. Namula tuloy ang pisngi ni Eileen habang ikinukwento iyon ni Aljan. Tama na please. Bumangon siya at pinaghampas niya ng unan sa Aljan. Tawa ito ng tawa dahil apektado siya sa ikinukwento nito. Naginit ang katawan niya. Napakamanyak mo talaga. Kung magkwento ka para ka nagkukwento ng bold. Kainis ka? Ang lakas ng tawa nito. Matulog ka mag-isa dyan. Hiyang-hiya siya kaya babangon na sana siya ng tuluyan ngunit hinapit lang nito ang bewang niya upang mapahiga siyang muli. Ikaw? Nagpakwento ka sa akin eh. Ganoon naman talaga nag-umpisa ang love story natin. Halikan sa restaurant bago tayo nagsaks sa dagat. Tama na? Ang lakas ng tawa ni John dahil pulang-pula ang kanyang mukha. Oo na, sorry na. Matulog na tayo. Nag-iinit rin ako pag binabalikan pa natin yun eh. Buwisit ka. Makakatulog pa kaya ako dito? Nakangusong reklamo niya. Niyakap siya ng mahigpit ni Aljan. Tulog na. Gagawin naman natin yun soon. Kaya huwag naisipin. Pilyong biro nito kaya nakatanggap ito ng pinong kurot sa tagiliran nito. Nang maramdaman ni Eileen ang mabigat na bagay sa bandang dibdib niya ay unti-unti siya nagmulat ng kanyang mga mata. She was awakened when she found Aljan's face lying in her breast. Ang magaling na asawa niya ay ginawang unan ang kanyang malulusog na dibdib. Dahan-dahan siyang kumawala sa pagkakayakap nito. Nag-iingat siya sa bawat kilos niya upang hindi magising ang isa't kalahating bastos at manyak niyang asawa. Kahit gustong-gusto na nga niya itong ihulog sa kama. Hiyang-hiya siya sa kanyang sarili dahil nakasubsob ang mukha ni Aljan sa mga dibdib niya. Kagabi pa kaya itong nakasubsob doon? Kagabi pa kaya nito ginawang unan ang malambot niyang dibdib? Nakahinga ng maayos si Eileen nang makabangon siya sa kama at nanatiling tulog na tulog pa rin ang gwapong asawa niya. Napakamanyak talaga. Naiinis na sambit niya. Mahina lang ang kanyang boses upang hindi ito magising. Napahawak siya sa kanyang mga dibdib. Ngayon lamang may lalaking nakasubsob doon simula nang mabura ang memorya niya. So basically, pakiramdam niya ay berhen pa siya at ngayon pa lang niya nararanasan ang ganitong mga bagay. Minabuti na lang niya maghilamos at magsipilyo bago niya mabato ng unan sa muka si Aljan. Ang sarap kasi ng tulog ng mokong na iyon samantalang heto siya at kung ano-anong nararamdaman na kakaiba. Nag-init ang buong katawan niya kahit ang aga-aga pa. Paano ba naman panay kabastusan na ikinuwento nito sa kanya kagabi? Nahirapan nga siyang makatulog dahil nai-imagine niya ang mga naikwento nito sa kanya. Ayon dito, palagi daw silang nagtatalik. Ano kayong pakiramdam ng ganoon? Kahit kasi sa pakiramdam sa pakikipagtalik ay nakalimutan na niya. Pagkatapos niya maghilamos at magsipilyo, itinuloy niya sa pagligo. Nagiinit kasi ang katawan niya at pakiramdam niya ay lalagnatin siya. After she take a bath, she chose one of her decent clothes. Yung medyo hindi revealing ang napili niya. It's a plain simple dress. Maiksi iyon ng konti at nakalitaw ang mapuputi niyang mga hita. Ngunit mas okay na iyon kaysa naman nakalitaw ang cleavage niya sa ibang damit na nandoon. Tulog na tulog pa din sa Aljan pagkatapos niyang magbihis at mag-ayos ng kanyang sarili. Dahan-dahan siya lumabas ng kwarto nila. Nabutan niya kasi sa kusina ang 5 katulong na abalang-abala sa pagluluto. Papasok na sana siya sa loob ng kusina nang marinig niya ang pinag-uusapan ng mga ito. Paano yan, Greta? Buhay pa pala ang asawa ni Sir John. Wala ka na talaga. Pag-asa kay Sir. Nagtawanan ng ibang mga katulong sa sinabi ng isa. Bagyang sumilip si Eileen sa pintuan upang makita ang mga ito. Napasimangot ang babaeng katulong na pinangalanan ng isa bilang si Greta. Maganda ito at mukhang kasingidad lamang ni Eileen. Ngunit hindi gusto ni Eileen ang pagkakaiksi ng uniforme nito. Isang tuwad lang siguro ay makikita ng panty nito.
Bakit ganoon ang uniforme nito? Samantalang normal na uniforme naman ang suot ng iba pang mga katulong. Nakakainis kayo. Reklamo ni Greta. Hindi naman maganda ang asawa ni Sir John. Mas maganda ka pa nga, Greta. Sambit na isang katulong upang pakalmahin ang loob ni Greta. Bakit kaya kinukumpara siya ng mga ito sa babaeng iyon? Kung maganda sa Greta, pinatulan na sana yan ni Sir John noon pa man. Kaya nga ang payo ko sa'yo, Greta, sumuko ka na sa pag-asam na magkakagusto din sa'yo si Sir. Nakita mo naman kung gaano yun kapatay na patay sa asawa niya. Napalunok si Aileen habang nakikinig sa usapan ng mga ito. Ibig bang sabihin may gusto ang Greta na ito sa asawa niya? Napakuyom ang kanyang mga kamay. Hindi niya maintindihan ang kanyang nararamdaman. Pakiramdam niya nagkaroon agad siya ng inis sa Greta na iyon. Oo nga, Greta. Tigilan mo ng pang-aakit mo kay Sir. Hindi naman tumatalab. Muling nagtawanan ang mga kasamahan nito. Anong hindi? Muntik na ngang may mangyari sa amin nung nakaraang buwan. Depensa ni Greta na labis na ikinainis ni Aileen. Muntik mangyari? Ano ibig sabihin nun? Muntik na makipagtalik sa ibang asawa niya? Buwisit. Napakamanyak talaga ng asawa niya. Inis na inis tuloy siya habang nakikinig sa mga ito. Salos na salos siya at parang gusto niya bumalik sa kanilang kwarto upang paghahampasin ang unan sa Aldrin. Muntik lang dahil magandang umaga sa inyo. Hindi na natiis ni Aileen ang pagpasok sa kusina. Ayaw na kasi niyang marinig ang ano pa mang ikukwento ni Greta. Kapwa parang binuhusan ng malamig na tumig ang mga ito nang makita siya. Namutla at tila na wala ng kulay ang mga mukha ng mga ito maliban kay Greta na nakataas ng konti ang kilay sa kanya. Magandang umaga rin po, ma'am. Sagot na isang katulong. Pwede ho ba akong tumulong sa pagluluto para sa asawa ko? Ngumiti siya ng matamis at sinadya niyang pagdiinan ang salitang asawa ko. Nagkatinginan ang mga ito at parang kinakabahan sa presensya niya. Wala akong problema, ma'am. Kumilos ang mga ito upang turuan siya kung paano ang kanyang gagawin. Nagluluto pala ang mga ito ng chicken curry, sinigang na baboy, roasted chicken, pinakbet, carbonara at adobong manok para sa tanghalian. Lahat ng iyon ay nakakagutom. Ang dami naman ho. Pinag-utos po ni Sir kagabi na marami kaming iluto ngayong araw na ito. Mga paborito mo daw po ang mga ito, ma'am. Ramdam ni Aileen na naiilang ang mga ito sa kanya. Ngunit tahimik lang si Greta habang nakasimangot ito. Ganyan ba talaga ang uniform mo? Hindi makatiis na sita ni Aileen kay Greta. Nagkatingin na naman ang mga ito sa isa't isa. Nagsisukuhan pa ang iba samantalang tumaas lamang ang kilay ni Greta. Bakit ho? May problema ba sa uniforme ko? Wala naman, pero kakaiba kasi kaysa sa uniforme ng iba. Patay mali siya niyang sagot. Wala naman pala eh. Walang modo nitong sagot sa kanya. Greta! Saway na matandang katulong dito bago ito hinilang palabas ng kusina. Pasensya na ho kayo, ma'am kay Greta. Narinig ko ang mga pinag-uusapan niyo kanina. Napahinto ang mga ito. Paglabas ng kusina, napatingin agad sa kanya ang mga ito. Kunot noon naman siyang tiningnan ni Greta. Ngayong nagbalik na ako sa buhay ng asawa ko, respetuhin mo sana ang relasyon namin. Sambit niya sa maayos na paraan. Naunawaan niya naman kasi si Greta. Ang buong akala ng mga ito ay patay na siya. Sa makatuwid, ang buong akala ng mga ito ay single na sa Aldrin simula nang mamatay siya. Opo ma'am, pasensya na po talaga. Huwag po kayo mag-alala. Sasabihan ko po itong anak ko. Sagot ng babaeng katulong na humila kay Greta. Nanay pala ito ni Greta. Tumango lang siya. Hinila na ito ng nanay nito palabas ng kusina. Ilang minuto lang ay narinig na nila ang sigaw ni Aldrin. Isinisigaw nito ang pangalan ni Rina. Rina? Where are you, Rina? Rinig nilang sigaw ni Aldrin. Nataranta naman ang mga katulong. Sinalubong agad ito ng mga katulong. Iniwanan siyang mag-isa sa kusina. Sir John, nandito po si Ma'am Rina sa kusina. Narinig pa ni Aileen na sambit ng isang katulong. Balawala naman sa kanya ang nangyayari. Bakit ba siya hinahanap na lalaki iyon? Parang may sunog kung sumigaw ito. Naiinis pa din siya sa manyak na asawa niya dahil muntik na pala itong makapagtalik sa ibang babae. Napakamanyak kasi. Nakasimangot siya na pumasok ito sa kusina. Rina! Hingal nitong sambit sa pangalan niya noon.
Napansin niyang namumula ang mga mata nito at para bang natatakot. Napahinto ito sa pagpasok sa kusina nang sa wakas ay makita siya nito. Para bang nabunutan nito ng tinik ayon sa itsura nito ngayon. Ano bang nangyayari sa'yo? May sunog ba? Walang gana niyang tanong. Tinitigan siya nito na para bang maiiyak anumang sandali. Napakagatlabi lang ito bago tumingala saglit upang pigilan ang pagtulo ng luha. Napakunot ang noo ni Aileen. Bakit naman ito naluluha? Ang aga-aga pa. I thought I was just dreaming. Nanghihina nitong sabi sa kanya. Huh? You're really back. Unti-unti itong napangiti at lumapit sa kanya upang yakapin siya ng mahigpit. Required ba na mabango pa rin ito kahit hindi pa naliligo? I love you so much, Rina. Akala ko nananaginip lang ako na bumalik ka. Natakot ako na magising akong wala ka na sa tabi ko. Napalunok si Rina sa ibinulong ni Aljan sa kanya habang yakap siya nito. Ganun ba? Plus ngayon alam mo na hindi ka nananaginip. Sa halip na yakapin rin ito ay bahagyan niya pa itong itinulak palayo sa kanya. Naiinis pa rin kasi siya sa nalaman niya. What's the matter? Bakit parang galit ka sa akin? Kunot noong tanong ni Aljan sa kanya. Sasagot na sana siya nang biglang marinig niya ang boses ng magulang niya. Lumabas tuloy sila ni Aljan ng kusina. Sinalubong siya ng yakap ng kanyang magulang. Ang agang dumalaw ng mga ito. Namimiss daw kasi agad siya ng mga ito at nais pa siyang makasama ngayon. Hello anak, nandito si Kenji at Joanne. Kakauwi lang nila galing Canada. Nang malaman nilang buhay ka pa, sobrang tuwa na mag-asawang iyon. Sino po si Kenji at Joanne? Clueless na tanong ni Aileen. Si Kenji, yung dating manliligaw mo pero hindi mo siya type anak kaya binastad mo. Nakilala niya tuloy ang kapatid ng asawa mo na si Joanne. Mga kaibigan mo sila, Rina. Sagot naman ng ate Sofia niya. Maya-maya pa'y may pumasok na 2 tao sa loob ng mansyon. Isang gwapong chinito at isang magandang babae. 6 palang magkakapatid ang asawa niya kung ganoon. May isa pa palang babae at ito nga si Joanne. Oh my God, Ate Rina! Napahagulhol agad ang babae pagkakita sa kanya. Ewan ba ni Aileen pero parang maluluha din siya. Ang init ng yakap nito sa kanya at ramdam niyang mahal na mahal siya nito. Buhay ka, Ate Rina! Oh my God! I can't believe this is happening, ate! Hagulhol ni Joanne habang yakap-yakap siya. Walang masabi si Rina kaya niyakap na lang din niya ang babaeng maganda. Rina! Umiyak din na lalakad siya nito bago siya nito yakapin. Medyo nailang siya dahil napakagwapo rin ito at ang bango-bango pa. Hindi pa man tumatagal ang pagyakap ni Kenji sa kanya ay may isang braso na ang humila sa kanya. Hey, that's enough. Hindi na kayo naalala ng asawa ko kaya baka manibago siya. Nakakunot noong awat ni Aljan sa pakikipagyakapan niya kay Kenji. Psst, anak, kanina pa nakasimangot ang asawa mo. Sigurado ka bang pumapayag na yan? Bulong ng mama ni Aileen sa kanya. Hinila siya nito sa isang sulok upang itanong sa kanya kung bakit nakasimangot sa Aljan mula pa kaninang tanghali. Hindi niya kasi pinapansin ang mokong. Lalo pa itong nabadtrip nang sabihin niya rito na nais niya munang makitulog sa bahay ng parents niya. She told him that she wants to spend time with her family. Alam niyang tutol ito sa kagustuhan niya ngunit wala itong nagawa kundi payagan siya. Parang masama ang loob ng asawa mo anak. Sa susunod ka nalang makitulog sa amin. Bumawi ka muna ng oras sa asawa mo. Napanguso siya. Hayaan niyo ho siya. Basta ho, gusto kong makitulog ngayong gabi sa bahay niyo po. Baka sakaling mas mabilis ako makaalala. Nagkibit balikat na lang ang kanyang mama. Muli silang bumalik sa living room kung nasaan ang iba habang nagkakaraoke. Napalapit agad ang loob niya sa kanyang pamilya dahil na din siguro sa lukso ng kanilang dugo. She badly want to remember everything. Gusto na niyang maalala ang mga ito. Napansin niya si Aljan na tahimik lamang na nakaupo sa dulo ng lazy boy sofa. Halatang malungkot ito at wala sa mood. Panay lang ang sulyap nito sa kanya. Sa tuwing titingin siya at magkakasalubong ang kanilang paningin, ay bibigyan siya nito ng isang tipid ng ngiti, ngunit ginagantihan niya lang ito ng pag-ismid. Naiinis pa din kasi siya kay Aljan. Hindi niya ito pinapansin at hindi niya rin ito binibigyan ng pagkakataon na makausap siya.
Nagkukunwari siyang busy sa pakikipagkwentuhan kay Joanne at sa Ate Sofia niya. Hanggang sa hindi na ito ngumingiti. Nakasimangot na ito maghapon at para bang nalulungkot. Okay agad kayo ni Kuya? Bulong ni Joanne sa kanya nang mapansin nito ang hindi nila pagpapansinan ni John. Babaero ba yung kuya mo noon? Salip na sagutin ang tanong ni Joanne ay sinubukan niyang tanungin ito. Napahagikik si Joanne. Tumingin ito sa Kuya John nito na kasalukuyang nakatingin rin sa kanila. Napasimangot pa nga ito nang mapansin itong pinag-uusapan nila ito. Sobra, ang daming chicks niya ni Kuya. Napanguso siyang lalo. Sinasabi na nga ba niya, mukha naman talagang playboy ito. Hindi na siya dapat pang magulat dahil sa itsura pa lang nito, paniguradong maraming babae ang magkakandara pa sa kagwapuhan nito. Kaya pala, bakit Aterina? Nang babae ba si Kuya? Napanguso siya. Inirapan niya sa Aljan dahil nakatingin dito sa kanila ni Joanne. Nagtataka naman ito. Narinig ko kanina yung mga katulong niya na nag-uusap. May isa siyang katulong na muntik na niyang makasiping noong nakaraang buwan. Napanganga si Joanne. Really? Baka nilandin niya si Kuya. Simula kasi na makilala ka ni Kuya, wala na yung ibang babaeng nagustuhan maliban sa iyo ate eh. Ewan ko ba dyan sa Kuya mo? Babaero kasi. Napangiti si Joanne. Noon lang naman babaero si Kuya John pero hindi na ngayon. Loyal yan sa iyo, Aterina. Mahal na mahal ka niyan. Halos mabaliw nga yan si Kuya noong akala namin namatay ka na eh. 1 month siyang hindi kumain ng maayos. Halos panay alak lang laman ang tiyan niyan. Sinunog niya rin ang lungs niya sa pagsisigarilyo noon. Sobrang mahal ka ni Kuya. Tinapik pa ni Joanne ang balikat niya. Hindi na lang siya sumagot. Naiinis pa din kasi siya eh. Awan ba niya kung bakit siya naiinis. Maya-maya pa'y nagaya nang umuwi ang parents niya. Nilapitan niya si Aljan na tahimik lamang na nakaupo sa dulo. Para bang hinihintay lang nitong lumapit siya. Doon muna ako kila mama matutulog. Paalam niya kay Aljan. Tinignan siya nito. Napansin niya ang pagtatampo sa mga mata nito. Halatang malungkot ang asawa niya. Para tuloy siyang naawa rito. Sige. Maiksing sagot nito. Bahagya pa itong ngumiti ng isang malungkot na ngiti. Para itong nasasaktan. Nakakonsensya tuloy siya. Ngunit nahihiya naman siyang bawiin pa ang desisyon niya. Sige, mauna na kami doon. Tumango lang ito. Nakakaramdam siya ng awa para kay John. Nais na talaga niyang bawiin ang desisyon niya. Nakakonsensya din siya kung bakit niya ito dinadma at hindi pinapansin. Pinagbigyan naman siya nitong makabonding ang pamilya niya buong maghapon ngunit pinagsungitan niya lang ito. Anak, sasama ka daw sa amin? Lumito ka na muna sa asawa mo. Paniguradong hindi pa kayo nakakapagbonding mag-asawa. Sambit ng papa niya sa kanyang likuran. Marahil ay napansin itong malungkot ang asawa niya. It's okay. Para po makabonding niyo si Rina. Walang kaganaganang sagot ni Aljan sa papa niya. Bago ito tumayo, hindi na nito hinintay ang sasabihin niya. Sigurado ka ba, iho? Paninigurado pa ng papa niya. Tumango lang sa Aljan bago ito malungkot na ngumiti. Ayos lang po, Papa. Ingat kayo sa biyahe. Tinapik nito ang balikat ng papa niya bago ito nag-walk out. Natahimik tuloy silang lahat. Ayos lang daw pero ipinaramdam talaga nito sa lahat na malungkot ito. Siniko siya ng Ate Sofia niya. Nakatingin silang lahat kay Aljan na umaakyat na sa hagdanan hanggang sa nawala na ito. Mukhang pumasok na ito sa master's bedroom. Uy, bruha ka Rina. Huwag ka muna sumama sa amin. Bumawi ka na muna sa asawa mo. Nakagulo na nga kami sa inyo ngayong maghapon eh. Sabi ng Ate Sofia niya pagkatapos siyang sikuhin. Oo nga anak, nakakaawa naman ang asawa mo. Hindi mo pa kinakausap buong maghapon. Give him chance anak. Alam kong hindi mo pa siya naaalala pero sana ibigyan mo siya ng chance na mapalapit ulit sa'yo. Segunda naman ang papa niya. Kanina pa nakauwi si Kenji at Joanne dahil may jetlag pa ang mga ito. Kaya ang pamilya na lang niya ang nandoon sa mansyon. Mag-aalas 7 na ng gabi. Buong maghapon nga niyang hindi pinansin si Aljan kaya nakukonsensa siya. Wala naman itong ginagawang masama sa kanya. Malay ba nitong buhay pa siya, hindi ba? Sige ho, susunod na lang po ako makikitulog sa bahay niyo po. Humalik siya sa kanyang magulang at sa kanyang Ate Sofia. Nagpaalam na ang mga ito. Naabutan niya nagliligpit ng mga pinagkainan nila ang mga katulong.
Isa na sa mga ito si Greta. Inismiran siya ni Greta kaya napakunot ang noon niya. Mukhang matapang pa ang babaeng iyon. Naiinis siguro ito dahil hindi siya sumama sa mga magulang niya. Hindi na lang niya ito pinansin. Umakyat si Eileen sa itaas na mansyon upang puntahan sa Aljan sa loob ng kanilang kwarto. Madilim ang kwarto dahil nakapatay ang lahat ng ilaw maliban sa isang lampshade sa gilid ng kama. She found her husband. He's lying on his bed. Nakahiga ito sa kama habang nakatakip ang braso nito sa mga mata nito. Umiyak ba ito? Napalunok tuloy siya at nakaramdam ng matinding konsensya. Umupo siya sa gilid ng kama. Hindi na ako sumama kila mama. Panimula niya. Hindi ito sumagot. Ilang sandali pa ay hindi siya makatiis. Nagtanong siyang muli. Matutulog ka na ba? Mahinang tanong niya kay Aljan. Lakas loob niyang hinaplos ang braso nito. Nahihiya siya ngunit sa tingin niya kailangan niya itong lambingin. I'm not sleeping. Malungkot na sagot nito. Tinanggal na nito ang braso na nakapatong sa mga mata nito. Tama nga siya. Umiiyak ito dahil namumula ang mga mata nito. She felt a little pinch inside her heart. What have she done? Bakit niya ito sinaktan at pinalungkot ngayong araw na ito? Pasensya ka na kung hindi kita pinapansin buong maghapon. Paghingi niya ng pasensya sa nagawa niya. Tanatigan siya nito. Why? Bakit ka nga ba nagagalit sa akin? Mahina ang boss nito kaya mas lalo siyang naaawa. Narinig ko kasi si Greta kaninang umaga. Sabi niya muntik na raw kayong magtalik. Napakunot ang noo nito. Are you jealous? Hindi no. Naiinis lang ako kasi nambababae ka pala. Pero wala ka namang kasalanan kasi syempre iniisip mong patayin na ako. Napatili siya ng hapitin ni Aljan ang bawang niya. Kadahilanan upang mapahiga siya sa ibabaw nito. She's nothing to me. Wala nangyari sa amin. She can't turn me on. Oo, aminin ko sinubukan ko makipagtalik sa kanya dahil lasing ako noon. I kissed her. Pero wala eh. Walang nangyari sa amin. Wala akong ibang babaeng gugustuhin makatali kundi ikaw lang. I'm sorry baby. Hindi ko naman kasi alam na buhay ka pa. But I will never cheat on you. Ikaw lang ang babaeng mahal ko. Napapalunok siya habang nagpapaliwanag si John sa kanya. Ang lapit-lapit naman kasi ng mukha nito sa kanyang muka. Naiilang siya. Nakakaramdam na naman siya ng kakaibang pag-iinit ng kanyang katawan. Lalo na't nasa ibabaw siya nito. Kung ganoon, edi mabuti. Napapalunok niyang sambit. Nagsaselos ka ba? Hindi nga sabi. Naiinis lang ako. Medyo maldita kasi si Greta. Mas maganda pa nga siya sa akin. No. Wala na ibang babaeng gaganda pa kaysa sa'yo. Inipit ni Aljan ng ilang hibla ng kanyang buhok sa likod ng kanyang tenga. Bolero ka. Nagsasabi lang ako ng totoo. Simula ngayon huwag ka na manghahalik na ibang babae dahil bumalik na ako. Ngumiti ito. Pinisil nito ang tungkin ng kanyang ilong. Nagsasalos ka lang pala kaya hindi mo ako pinapansin. I'm so sad. Sobrang nalungkot ako buong maghapon. Akala ko iiwan mo agad ako ngayong gabi eh. Humigpit ang pagyakap nito sa kanya. Basta, huwag ka nang hahalik ng iba. So ibig sabihin ba niyan I'm allowed to kiss you now? Mainang tanong nito sa kanya habang dahan-dahan nitong hinahaplos ang likod ng kanyang balakang. Para bang inaakit siya nito. Pwede naman pero isa lang. Nahihiyang pagpayag niya. Tom. Tila nasabik ito. Hinawakan agad nito ang kanyang batok upang sailin siya ng mapusok na halik. Napasinghap siya dahil hindi niya inaasahan ang pagdampi ng mainit nitong labi sa kanyang labi. Nanlaki ang kanyang mga mata. He kissed her. Hindi siya marunong tumugon sa halik nito ngunit unti-unti na rin siyang nadadarang. Unti-unti niya ipinikit ang kanyang mga mata upang lasapin ang mainit at mapusok na halik ni Aljan sa kanya. She slowly kissed him back. Ginagaya niya lang ang paraan ng pakikipaghalikan nito sa kanya. Napakasarap ng halik nito. Mabilis nitong naipagpalit ang kanilang pwesto. Ito naman ngayon ang nasa ibabaw niya habang nakikipaghalikan ito sa kanya. Napapasobra na nga ang pakikipaghalikan nito sa kanya at wala siyang reklamo. Gustong gusto niya ang halik na ipinararanas nito sa kanya. Naiilang nga lang siya sa matigas na bagay na ikinikiskis nito
sa bandang pagitan ng hita niya. Halos mabaliw si Eileen sa sarap humalik ni Aljan. Nadadala siya sa sensasyon. She wanted more. Gusto niya pang idiin ito ng gusto ang katawan nito sa kanya. Napayakap siya ng mahigpit kay Aljan. I want to take you now, baby. Pwede na ba? Tanong ni Aljan habang namumungay ang mga mata nito. Naalarma naman si Eileen. Ibig ba sabihin ni Aljan ay nais nitong makipagtalik sa kanya ngayon? Samantalang sabik na sabik si Aljan na sunggaban at angkinin si Eileen. Ang bango-bango nito at kay sarap yapusin. Nagugustuhan ni Aljan ang init na nagmumula sa katawan ng kanyang asawa. Lalo siyang ginaganahang makipagtalik ngayong gabi. 2 taon na siyang hindi nakakarating sa langit. 2 taon na siyang hindi nakikipagtalik sa kahit na sinong babae. Simula nang mamatay si Rina noon ay wala na siyang gana pa sa pakikipagtalik. Ngayon na nagbalik na itong muli, bumalik din ang kahiligan niya sa pakikipagtalik. He can't wait anymore. Sobra na siyang nasasabik. Namimiss na niya ang pakiramdam na makatalik ang kanyang asawa. He badly missed her. He badly missed her kisses. He badly missed her moans and her screams. Hindi pa ako handa, Aljan. Matulog ka na. Napaungol siya. No way, hindi na siya makapaghihintay pa. No please, I can't wait anymore. Pag sumamo niya habang niyayapos niya ang korba ng bawang nito. Natatakot ako, baka masaktan ako. He smiled sweetly and with assurance. Hinawi niya ang ilang hibla ng buhok nito na tumatakip sa bandang pisngi nito. He tucked her hair behind her ears. Hindi ko na maalala kung paano yun gawin. Paano kung hindi ka masarapan sa performance ko? Baka madismaya ka. Napangiti siya. Don't think too much, baby. Let's just enjoy tonight, shall we? Unti-unti niyang inilapit ang kanyang mukha sa mukha nito. Turuan mo ako paunti-unti para hindi ako matakot. Napakagatlabi siya. John, of course, baby. Mahinang napamura si John. Ngunit naputol ang mainit na tagpo sa pagitan nilang dalawa nang may tumili sa likuran niya. Kuya John, bakit kayo hindi naglalak ng pinto? My God! Para silang binuhusan ng malamig na tubig ni Eileen nang marinig nila ang matinis na boses ni Joanne. Napabalikwas agad siya upang takpan ang katawan ng kanyang asawa. Joanne? What the hell are you doing here? Galit niyang tanong sa kapatid niya dahil naputol ang masarap na sandali. Malapit na sana niyang maangkin si Eileen ngunit dumating naman ang kapatid niya. My God! Sorry! Malay ko bang may milagro na agad kayong ginagawa? Naiwan ko kasi yung susi ng kondo ko dito. Tatanong ko lang naman kung nakita niyo ba? Ginulo ni Aljan ang kanyang sariling buhok sa sobrang inis niya sa kanyang kapatid. Ay, storbo ka talaga, little brat! Irritable ang sambit niya sa kanyang kapatid. Samantalang nakayuko lang sa ilin sa likuran niya at halatang hiyang-hiya ito sa naabutan ng kanyang kapatid. Sorry! Nagpisain pa ang magaling niyang kapatid bago ito alanganin ng umiti. Get out, Joanne! Sorry na Kuya John. Sige, ituloy niyo na yung pagdudugdugan niyo. Ilalak ko na lang ang pintuan para sa inyo ha. Sorry ulit guys. Have a happy sex. Kumaripas na ng takbo si Joanne palabas ng kwarto nila. Nilak nga nito ang pinto. Napahilamos tuloy siya sa sarili niyang muka. Sorry about my sister. Ayan na ako. Sa susunod na lang natin subukan ulit. Matulog na tayo. Nakayukong sambit ni Eileen bago nito kinuha ang damit nito kanina at isinuot iyong muli. Napamura na lang si John sa kanyang sarili dahil bitin na bitin siya. Ayaw naman niyang pilitin si Eileen dahil baka isipin pa nitong napakamanyak talaga niya. Wala tuloy siya nagawa kundi matulog na lang habang kayakap niya ito. Kinabukasan pagkagising niya ay wala na naman ito sa kanyang tabi. Hinanap niya agad sa Eileen. Nagtaka siya dahil wala ito sa kusina at wala rin ito sa garden. Nasaan kaya ito?
Nakita niyo ba ang asawa ko? Kunot nung tanong niya sa mga kasambahay niya. Baka sakaling nakita ng mga ito si Rina. Umiling ang iba ngunit lumapit si Greta sa kanya. Narinig ko po siyang may kausap kanina sa telepono. Makikipagkita daw siya kay Kaloy. Lalong kumunot ang kanyang noo. What the hell? Bakit hindi ito nagpaalam sa kanya? Bakit umalis ito nang hindi ba lang siya ginigising? At bakit ito makikipagkita kay Kaloy?